Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung nalalapit na Senate hearing ni Senator Amy Marcos tungkol sa pag-aresto at pag-surrender kay PRRD sa ICC Netherlands. At magkakaibang pahayag ng palasyo tungkol nito. Kaya si Senator Amy Marcos, nag-post siya bago lang, 37 minutes ago. Ano ito? April Fools. April 1 ngayon, di ba? April Fools Day ngayon. April Fools, kaninong utos ba dapat ang masunod? Okay. So dito, ipinost ni Senator Amy ang pahayag ni Yusek Attorney Claire Castro tungkol sa Senate hearing. At saka sulat na pinirmahan ni Executive Secretary Bersamin, address kay Senator Escudero at Senator Amy Marcos, magkaiba ang sinasabi. Kaya nga, napatanong tuloy si Senator Amy, sino ang dapat masunod? So ito, ang pahayag ni Yusek Claire Castro, Malacanang press briefing, March 31, 2025. Okay, basahin ko ang pahayag ng press officer. Katulad ng sinabi natin noong mga nakarang araw, hindi pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members o secretaries kung sila ay ipapatawag. At dapat naman natugunan kung ano ang mga katanungang ibibigay sa kanila, provided po ito ay hindi mababiolate ang executive privilege. Yusek Claire Castro, PCO Undersecretary. March 31. Pahayag. Hindi pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet secretaries at iba pang officials ng government. Kasi, nai-announce na ni Senator Amy, April 3, second hearing. Tapos, lumabas din ng sulat. March 31 din, Office of the President, Malacanang, 31 March 2025. Sulat, pinirmahan ni Executive Secretary Bersamin, address kay Senate President Escudero at Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Committee on Foreign Relations. Ang sinasabi dito sa sulat na nandun naman yung unang hearing, nasagot na ng mga cabinet officials o yung mga pinatawag, nasagot na. At sinasabi dito sa sulat na hindi na kailangan mag-attend ang mga cabinet officials. So, basahin ko na lang yung last, in the light of these considerations, we must respectfully decline the invitation to attend the hearing. Meaning, yung mga cabinet officials. Sinasabi dito sa sulat ni E.S. Bersamin, decline the invitation, hindi mag-a-attend ang mga cabinet officials. Nevertheless, we remain available. Yun. Kaya nga, sino ba talaga ang nag-uutos sa Malacanang? Okay. Ito, opinion ko lang ito Una kay Yusek Claire Castro. Kung totoong nag-usap sila sa Pangulo at sinabi ng Pangulo na okay, mag-attend. So, tanggapin natin ang face value ang salita ni Yusek Castro na may direktiba o may go signal ang Pangulo na mag-attend lang yung paimbita. So, yun. Tapos, bakit may sulat naman ni A.S. Bersamin na hindi mag-attend?
So, saan galing yung utos kay Secretary Bersamin? Di ba galing din sa presidente? Isa lang ang amo sa Malacanang eh. Presidente, executive secretary. Ang pinakamalapit sa presidente, ang executive secretary. Ito namang USEC ay medyo mas malayo. So, ano ba talaga ang utos ng presidente? Hindi mag-attend as embodied sa sulat o mag-attend sinasabi ng Palace Press Officer. Alin dito ang totoo? Di ba magkano? Ang gulo po. So, April Fool's Day nga. Ano na ang nangyari sa palasyo? Magbasa na lang tayo muna sa comments. Or, again, opinion ko lang ito. Baka mamaya, itong pahayag ni Jose Claire Castro, opinion lang niya. That answers the question. Kung opinion lang niya ito, at si Presidente, dahil may mas access ang Executive Secretary sa Presidente, mas malapit. Baka ang talagang nag-usap, Presidente at saka ES, at ang guidance ng Presidente, wag na lang mag-attend. Yun, kaya sumulat. Palagay ko, mas ano ito, dahil sulat na eh. Mas formal, mas evident dahil sulat. Si Jose Claire Castro, wala tayong pruweba na nakarinig siya ng direktiba ng Presidente na mag-attend. So, baka, yun na nga, baka opinion na naman ni Jose Claire Castro yung sinabi niya na pwedeng mag-attend ang mga cabinet officials kung ipapatawag. But in reality, kasi sulat, pinirmahan ng executive secretary, baka ito ang mas totoo. I don't know sa inyo. Opinion ko lang po ito. Magbasa tayo ng mga ilang comments. Teo Moreno, sabi niya, ano na, Ate Claire Castro. Wala nang maayong briefing, buot-buot man si Claring. Yun na nga. Unclear daw. I-contempt na sila. Extend cooperation. Why not attend the hearing kung makipag-cooperate? So, who is lying? Madam Chair, let's see if totoo talaga ang hearing na yan or kunwari lang lahat. You have to prove, Madam Chair. Nako, walang patutungan itong hearing. Ipapasumpuin na ipatukumpen. Okay, tingnan na lang natin anong mangyari sa Huwebes. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating mga videos. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig sa Bukidnon. Dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Kailan nga eh, motoromot. Okay ba, kabiyahe. Ano sir, hindi kaya. Wala pa yung mga ano. Yang ulitin.
Alam niyo nag-buko. Ano yung instruction ka dito? Uy, galakaw. Karon unsa imong maistorya nga bag-o na imong atop? Nawala na tong mga bulsot-bulslot. Salamat sa Ginoo ug sa nagatanaw sa video. Oo, nga karon nakaatop Kung na karon ka. nakatop na ko. Salamat kayo. Ma'am Oo. sir. Oo, sige, salamat. Muna ni ang iyang kuan nakaatop na siya. So, padayonon pa ni niya ang iyang pag-atop. So, nagpasalamat siya sa Ginoo ug nagatanaw sa video sa inyong paghatag ug pagtabang.